Mukhang nakapunto si BBM dito Pero madi-deliver kaya? Ilang porsyento ang gagawin mo, BBM? Tingnan nyo ang video, mga babayan ko. Parang nakaporsyento, nakapuntos dun si BBM Kaya lang may taas kila pa yung mga ibang tao Noon pa nangyayari yan Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan ko. At baka itong video to, itong vlog ko nito, sana sa Webes magkaroon ako. Kasi alam niyo na, sinabi ko, critical na kami ngayon. Medyo nagkukumpuni na kami kasi moving out na po, malapit na, mga kababayan ko. Sa ibang lugar na po kami. Pag-usapan natin yung SONA ni Pangulong Marcos, mga babayan ko, noong kahapon, July 28, at may balot pang dumadaan. Sandali lang po. Ayun, mga babayan ko, lumapas na yung balot. Ang lakas kasi ng boses, balot! Penoy balot! O ito po, mga babayan ko, yung pinaka-pasabog daw ni Pangulong Marcos po, ay maraming naniwala po dahil yung ang sabi niya sa bidyong to ay lang lamang nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Inamin niya po, palpak po yung flood control, yung 5,500 na flood control, mga babayan ko. In fairness kay Pangulong Marcos, so inamin naman niya, mga babayan ko. Ang sabi pa niya sa bidyong to ay at yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Guni-guni lang po. Kamakailan po, kamakailan. Si Senador Joel Villanueva ay nag-privilege speech. Meron siyang binanggit na pangalan, di umano'y isang congressman na taga Bicol, kababayan ko pa naman, ang pangalan ay Saldico. Binanggit po yan ni Senador Joel Villanueva, mga kababayan ko, na may flood control project yon. Wala naman nangyari. Bumuha pa rin sa Bicol, mga kababayan ko. Ito pa sabi ni Makoy, mga kababayan ko. Basta ako, 50-50 bumili mo kay Marcos. Namin niya na pumalpak talaga, mga kababayan ko. Maraming nangyayaring mga korupsyon noon pa yan, panahon pa ni Marcos, panahon pa ng tatay mo, Pangulong Marcos, na may mga namumursyento. Ngayon mo lang nalaman ba yan? Pero para sa akin bumilib ako sa'yo, 50-50. Yung 50% ako bumilib sa'yo, yung 50% naman, madideliver ba yan? May makakasuhan pa dyan. At iba pa dyan is, di umano'y mga mambabatas, mga alkalde, mga gobernador, o mas mataas pa sa posisyon. Kilala ba yan ng mga ibang kakilala mo? Yun ang katanungan. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Ayan. Totoo naman Kunyari, ang project is 1 billion pesos. Kay public official, 30%. Ano mangyayari sa project? Substandard po. Yung Webes nga po kami ng pa-change oil malapit lang, Metro Manila, Pasig. Lubak-lubak po ang kalsada. Instead na semento na, panay patsi-patsi, panay tapal. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mga kababayan ko, nakapuntos po dyan si Marcos. Kaya lang, yung SONA niya po ay kulang. Wala siyang binanggit tungkol sa ekonomiya, sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ngayon, binanggit po siya, yung bigas po, iilan lang po
ang may nagbebenta ng 20 pesos na bigas, 40 kadiwa outlet. Ang sabi niya, gagawin niya mga 170. Kulang pa rin po yun, Pangulong Marcos. Tuloy natin. Standing ovation pa yan eh. Standing ovation, oh. Mga sip-sip, oh. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera. Kaya maraming yumaman ng politiko. Kaya dahil sa mga nagsabi na mismo ang Pangulo Marcos, mga kickbacks, mga initiative, mga lintik na porsyentong yan, standing ovation, mga sip-sip po. Ayos Para hindi na maulit, so that this will not happen again. Talaga? First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or baka isasabit ng DPWH sa mga pipitsugin ng mga kontraktor. Paano yung mga malalaki? Alam niyo mga kababayan ko, may mga, may nakita na akong parang list eh. Ultimo mga congressman, mga 19 Congress, meron silang project po. Flood control din. I-correct nyo na lang po. Pero may nakita akong flood control project din. Sino yung mga mababatas na yan? Kailangan alamin ng DPWH or kailangan alamin ni Pangulo Marcos, ikaw na mismo. Sa bagay, hinihingi mo na sa DPWH. Ang problema, baka ang DPWH, nasabihin ng mga kontraktor, bigyan kita ng huwag mo sasama pangalan ko. Diba? Hindi kami pinanganak kahapon, hoy. in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects. Talaga? And give a report sige. on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. In fairness po sa amin, sa lugar namin dito, naaalisan namin. Hindi po nagbabaha rito. May portion dito na may nagbabaha. Pero yung lugar namin, sa likod ng Quezon City Hall, hindi ko sasabihin address syempre, hindi po nagbabaha kailanman. Ako'y 60 years na po nakatira rito. Never po nagbaha sa amin. Kasi mataas ang lugar namin eh. Sa ibang parte po ng QC, may mga nagbabaha po. Maganda rin ang flood control dito. Kasi yung kalsada namin dito, talagang malaki po siya, malaking drainage po. Saludo doon sa mga dating naging mayor ng Quezon City. Pero sa mga ibang lugar, nakaw, particular sa Maynila, dyan, sa Pasig, Pasay, Taguig, marami po dyan na umihilang yung palaka bahan ng mga kababayan ko. Ano? And third, we will publish this list. Yun. Yun ang sinasabi ko, ipapublish yung mga listahan, mga kontratista na bigo ang flood control. Wala sanang kumausap. Aba, di umano mahina ang 5 million dyan. Wag mo na kami, ito na 5 million, para kasi kumita ka naman eh. Ganyan yan. Tapos ka. Sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Baka siguro yung babae sa Embornan, yun ang nakabara. Biro lang po. Yung nagkaroon ng 80,000 mga kababayan ko. Matagal na yan sa school. Panahon pa ni Duterte, maraming ang tinanggal si Duterte ng mga opisyal ng gobyerno dahil sa corruption eh. Ang problema, bakit hindi kinasuhan?
Bakit hindi kinasuhan ni Pangulong Duterte? O kahit ako'y maka-Duterte, hindi ko alam ko may kinasuhan din eh. Hindi natin alam kung ano nangyari na. Pero ito sa panahon ni ni BBM, sana naman yung mga listahan na yan, yung malalaki, isama ng mga politiko, hindi yung mga pipitsugin lang ng mga, siguro mga project lang worth is 50 million, yung iba kasi dyan, hundreds of millions, billions of pesos, yun ang dapat. Bakit hindi nagtagumpay yung ang flood control project? Substandard niya yung mga gamit. Gusto ko sa ibang bansa nga, tunnel yung drainage nila. Sa atin dito, mabibilang na natin. Sa amin talagang malaki. Siguro mga ganyan, ilang sukat lang ng na drainage, kaya sobrang basa ibang lugar. Sige pa. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Sandali lang. Baka sabihin ng mga kontratrista po, kaya matibay naman po yung pinagagawa po namin eh. Na-overwhelm lang eh. Sinabi ni Marcos yun last year ha. Na-overwhelm. Kung yung ganun ng palusot, patay na tayo niya mga babayan ko. So, dito sa parting to nakapunto si Marcos, pero 50% ako'y bumilib, 50% na kailangan ma-deliver. Kasuhan kung sino dapat kasuhan mga kababayan ko. Ngayon lang po mga babayan ko, BBM, nakapuntos ka rin para sa akin. Pag maganda ang ginawa mo, pag maganda ang sinabi mo, sige, palakpak ka Pero 50% nga mga kababayan ko. Ganito na lang po. Sana ako ay magkaroon ng video pa ng vlog sa Webes at saka sa Biyernes kasi kami packaging na. Kami. Nagkukumpunin na kami mga kababayan ko. Paki-like, paki-subscribe, paki-share lang po. At salamat po sa mga nanood po. Babalik naman din po ako pag okay na lahat mga titos, mga titas. Salamat po at mag-iingat po kayo. Bye.